Kilalanin ang tunay na pagkatao ni Robin Padilla at bakit siya kumakampi kay Bato de la Rosa at Rodrigo Duterte. Galing sa magaling na angka ng mga artista si Robin Hood Carino Padilla, pero pinasok din ng ilang kamag-anak niya ang politika. Ang ama niyang si Casimero Roy Padilla Sr. ay isang aktor, labor leader at politiko na nagsilbi bilang assemblyman mula 1984 hanggang 1986 at hinirang na gobernador ng Camarines Norte mula 1986 hanggang 1988. Na-assassinate siya sa panahon ng kanyang gubernatorial campaign noong January 17, 1988, kung saan ang half-brother ni Robin na si Roy Jr. ang tumakbo bilang kahalili niya. Ang dalawa pang kapatid ni Robin na sina Randy at Mayor-elect Ronaldo ng Jose Panganiban, Camarines Norte ay pumanaw naman bago siya mag-18 years old. Nag-aral siya ng elementarya sa Siena College of Quezon City at high school naman sa St. Louis University Boys High School. Ngunit huminto siya sa kanyang pag-aaral sa edad na 17 upang ituloy ang kanyang karera sa pag-arte. Tinapos na lang niya ang kanyang bachelor's degree sa criminology sa Philippine College of Criminology makalipas ang mahabang panahon. Taong 1985 nang makasama siya sa comedy film Public Enemy No. 2, maraming No. 2 na pinagbibidahan nina Eddie Garcia at Nida Blanca. Doon din nagsimula ang paggawa niya ng maraming action romance film kasama ang ilang mga magagaling na artista tulad ni na Sharon Cuneta sa Maging Sino Ka Man at Vina Morales sa Utol Kong Hudlum. Ito ang pelikula kung saan siya na aksidente at nasunog at nagalusan ng kanyang tiyan at braso sa isang explosion scene. Sumulat at bumida rin siya sa 1996 movie Anak, Pagsubok Lamang ng Diyos na kinunan sa loob ng New Bilibid Prison, kung saan din siya nakulong. Matapos niyang makalaya, ginawa niya ang 1998 film Tulak ng Bibig-Kabig ng Dibdib at muling nasugatan matapos bumaligtad ang kanyang stunt car at lumapag sa bubong nito. Marami rin siyang proyektong nagawa sa ABS-CBN at GMA7. Magkahalong comedy, action, drama at romance ang naging tema ng mga programang sinalihan niya. Ilang mga parangal din ang iginawad sa kanya dahil sa galing niya sa pag-arte. Marami ring mga babae ang nalink sa kanya at naging karelasyon niya. Dahil nasa lahi ang pagiging matinik sa chicks, hindi na iwasan na magkaroon din siya ng ilang mga anak sa ilang mga babae. Sa kasamaang palad, maraming gulo ang napasok ni Robin sa kanyang buhay noon. Nahatulan siya noong 1992 ng dalawang hukuman. Isa sa Angeles City Municipal Trial Court dahil sa reckless imprudence that caused injury at sinintensyahan ng 4 na buwang pagkakakulong. Ang isa naman ay ibinigay ng Pampanga Regional Trial Court Branch 61 para sa illegal possession of 3 firearms under Presidential Decree 1866 at nasintensyahan ng maximum of 21 years imprisonment. Dahil sa kanyang pagkakakulong, nagpa-convert si Robin sa Islam matapos makipagkita sa Muslim elders habang nakapiit. Nang sumapit ang April 1998, pinagkalooban naman siya ng conditional pardon ni Pangulong Fidel V. Ramos. Nagkaroon naman ng isang mahalagang papel si Robin sa pagitan ng Abu Sayyaf at gobyerno taong 2000. Matapos na magkaroon ng 50 hostage, kabilang ang mga guro, estudyante at isang paring Katoliko sa Basilan. Hiniling ng militanteng grupo na ang Filipino action movie star at Muslim convert na si Robin Padilla ang kumilos bilang chief negotiator. Ginawa ni Robin ang kanyang makakaya para makapagpadala ng 200 sacks of rice at para makauwi ang mga hostage at nang hindi malagay sa alanganin ang buhay ng media na kasama niya tulad ni Susan Enriquez at kabayan Noli De Castro. Bago sumapit ang taong 2016 at ikampanya niya sa pagkapangulo si Rodrigo Duterte, nakilala niya ito at nakitang maganda ang nagawa niya sa Davao. Hinangaan niya ang pagiging matapang nito at ang ginawang pangangalaga sa nabanggit na probinsya. Simula pa lang noong 2014 ay nakita na ang pagiging kaalyado niya sa mga Duterte. Magmula noon, hindi na mapaghiwalay sina Robin at Digong at mas naging malapit pa sa isa't isa. Ang kaugnayan ni Padilla sa mga Duterte ay nag-ugat sa isang makabuluhan at personal turning point ng kanyang buhay. Noong 2016, ipinagkaloob ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang absolute pardon para sa kanya na nag-ugat sa 1994 illegal firearms conviction ni Padilla. Dahil dito naibalik ang kanyang civil and political rights. Kaya ito nakatakbo bilang senador noong 2022 elections.
Pero bago pa ito mangyari, tinangka na rin ni Padilla na pumasok sa politika noong 1995 at tumakbo bilang vice-gobernador ng Nueva Ecija bilang isang independent candidate mula sa bilangguan. Inendorso siya ng lakas NUCD-UMDP at naging running mate si Virginia Perez Custodio. Gayunpaman pareho silang natalo sa nasabing eleksyon. Matapos niyang matalo sa halalan, umiwas si Padilla sa muling pagdakip sa kanya sa tulong ng dalawa sa kanyang mga bodyguard sa pamamagitan ng shuttling sa pagitan ng Metro Manila at Camarines Norte. Ngunit kalaunan ay sumuko din siya sa mga otoridad noong August 1995. Makalipas ang maraming taon, nakita ang pagsapi ni Robin sa military at naging reserve officer sa Armed Forces of the Philippines na may ranggong captain. Hawak din niya ang ranggo bilang Reserve Lieutenant Colonel mula March 2024. Noong July 30, 2020, siya ay inihalal ng Multi-Sectoral Advisory Board ng Army bilang Strategic Communication Committee Chairperson. Gayunpaman na-relieve siya sa kanyang post kasama ang iba pang mga reservists na tumakbo sa halalan upang matiyak ang pagiging non-partisanship ng organisasyon o pagiging biased. Higit naman sa personal na pasasalamat, patuloy na ipinagtatanggol ni Padilla ang Duterte legacy na nakatuon sa federalismo, law and order, at mandatory ROTC. Ang pagkakapasok naman niya bilang senador ay dahil din sa tulong ni Digong na naghikayat sa kanya na tumakbo. Siya rin ang naging top 1 senator noong 2022 elections. Isinusulong din niya ang pagpapauwi kay Digong sa Pilipinas mula The Hague kung saan ito nakapiit. Ang political affiliation naman na mayroon sina Robin at Bato de la Rosa ay isa sa mga matatag na alyansa na nakita ng publiko ngayon sa gobyerno. Higit pa sa kanilang shared political party, ang bonding na mayroon sila ay higit pa sa pagiging magkadugo. Dahil pareho silang naniniwala sa ideya ng mga Duterte, ipinangako nila na hindi sila matitibag at mapaghihiwalay kahit na anong mangyari. Isang ride-or-die brotherhood ang maaaring mailarawan sa papel ni Padilla bilang vocal protector ng dating general. Usap-usapan nga ngayon ang pagkakaroon ng parte ni Robin sa sinasabing ginawang pagtakas ni Bato mula sa Senado matapos ang kaguluhan at putukan sa loob ng gusali noong May 13, 2026. May ilang ulat na nagsasabing namataan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang mga mambabatas dakong alas 4 ng madaling araw noong May 14, 2026. Sa oras na isinusulat naman ang artikulong ito, sinabi ng Bureau of Immigration o BI na walang record ng international travel para kay Senator Bato de la Rosa. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.